So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pasensya na kanina kung medyo naging high temper ako to the point na sa sobrang galit ko ay naiiyak na lang ako. Pero let me explain guys, kasi hindi naman ako sa humihingi ngayon ng dispensa dahil sinisi ko tong mga Chinese na to kasi wala pang confirmation sa nakabunggo sa barkong to kung sino yung owner. Pero baka malay natin, mga Chinese, di ba? So, wag niyo muna akong husgahan. So, ang akin lang dito, humihingi ako ng pasensya dahil nga masyado akong naging high temper. To the point na yung mga senador, pinagsisi ko na. So, doon lang ako humingi ng dispensa. Kasi, guys, bilang isang mamamayang Pilipino na may malasakit sa ating mga kapwa Pilipino, sino yung may alitan doon sa Baho de Masinloc? Di ba? Itong mga Chinese at itong Philippine Coast Guard. So, masyado akong nag-overthink na baka kagagawan to ng mga Chinese. Pero dahil nga natukoy naman ang barkong nakabangga sa Philippine boats, 'di ba, yung Pacific Ana, under siya sa Registered Marshall Islands, pero yung data nito hindi pa tukoy kung sino yung may-ari. So, baka malay natin, 'di ba? Kaysa naman sa humingi ako ng hindi ako humingi ng sorry kasi baka mamaya humingi ako ng sorry tapos malaman-laman natin yung may-ari pala ng barko na yun ay Chinese. So unidentified pa yung pangalan, yung may-ari ng kampanya ng barko. Pero sinabi dito na ang pangalan ng barko ay Pacific Ana at under siya ng Registered Marshall Islands. So anyway, ganito kasi yung nangyari kanina. Balikan natin yung eksenang ganap. May tatlong fisherman, balita ko yan sa inyo may tatlong fisherman, Filipino fisherman na nasyukti, nategi, doon sa Baho de Masinloc, sa Scarborough Shoal. So, sino yung possible na magiging suspect dito? So, hindi nyo ako masisisi kasi merong alitan, yung Pilipino at mga Chinese. Hindi ko naman sila sinisisi, kaya nga sinasabi ko na baka posible. Pero hindi ko sila sinisisi na sila yung gumawa. So, ang akin lang naman, sumisigaw ako ng hustisya kasi hindi pa din naman tama na kahit ibang barko yung nakasagasa, hindi tama na pabayaan na lang itong mga namatay doon. Kasi biruin nyo, sinagasaan na nila, hindi man lang nila pinansin, nagdire-diretso lang sila sa kanilang patutunguhan. Diba nasa batas yun ng karagatan na once na merong mga floating man, ano bang tawag doon? Nalimutan ko na. Man overboard. 'Di ba? Kapag mayroong mga man overboard, ang problema kasi nabangga nila 'Di ba dapat sila yung nakabangga, sila yung tutulong. So anyway, 'di ba mayroong batas sa karagatan na kapag mayroon kang nakitang man overboard, yung mga lumulutang na tao diyan, nangangailangan ng saklolo, tulungan mo. Pero ang nangyari dito, binangga lang nila, hindi nila tinulungan. So, hindi pa din tama yon. So, kahit sino mang gumawa nun, hindi pa rin tama yon. Nagigets nyo yung punto ko. Pero ngayon nga, eto na, dahil lumabas na yung balita, actually, meron nga tayong ipapakitang video tracker to tawag dito, na videohan, radar ba, kung tama ba si Mima? Yun, Marine Traffic Tracker Radar. Ito, pakita ko sa inyo yung video Ang tumigil pa lang. Yan, makikita nyo yan dyan, guys. Yan, yung nagbabanggaan na yan. Yan, yung dalawang yan, yung naka-zoom. Yan, nagbanggaan. Yan na yan. Yan na yun. Yan yun. Diba? Dumiretso lang ang loka. Diba? Kita nyo? Ulitin natin. Tingnan nyo ng maigi guys. I-zoom ko na lang dyan. Kasi hindi tayo naka-laptop ngayon Yan. Tingnan nyo. Yan Yan. Yung magbabanggaan na. Ayun. Nagbanggaan na. Tapos tingnan nyo yung ginawa. Dumiretso lang. Nakikita nyo naman sa tracker, diba? Sa radar. Dumiretso lang. Diba? Hindi man lang huminto para tulungan. So, mali pa rin yun. So, ngayon, ito yung summary ng Pacific Ana. Crude oil tanker pala siya. Pacific Ana is currently located as South China 3 days and 14 hours ago. What kind of ship is this? Pacific Ana IMO 9772010 is crude oil tanker that was built in 2017, 6 years ago. And it is sailing under the flag of Marshall Island.
Her carrying capacity is 1099999 WT, and her current growth is reported to be 8.6 meter. Her length overall is LOA is 249.9 meters, and her width is 44 meters. So, malaking barko nga. 'Di ba? Malaki. So, anyway, guys, kaya ko sinabi to sa inyo, hindi sa humihingi ako ng pasensya, humihingi ng pabor. Ako, nag-video ako ulit dito para meron tayong karagdagang updates. So, hindi ko gagawing mapagmataas yung sarili ko kasi mali na nga ako, 'di ba, sa part na nambintang ako. Pero, guys, we do not know. Baka malay mo yung may-ari ng barko ay mga Chinese. So, hindi muna ako magsasorry not unless na-identified na yung company, yung may-ari nitong nitong ships na to. Kasi baka malay mo mag-sorry ako, tapos mamaya malalaman natin na Chinese yung may-ari, dinasayang 'di ba yung effort ko na, 'di ba? Parang ang tanga ko naman, nag-sorry ako tapos kakainin ko na naman ulit yung salita ko. So nandito ako for recent update. 'Di ba? Ina-update ko kayo. At least ako marunong akong tumanggap ng pagkakamali ko. Hindi ako guys, hindi lang naman ako yung vlogger na nag-content to na. Madami kami. Si Takeru Miyamoto, si Dante Maravillas, ako. 'Di ba? Na yung nasa isip nila ay China din. So, we do not know. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, na pare-paras lang kami ng pag-iisip. So, nagkataon na doon kasi sa Baho de Masinloc nangyaring ang eksenang yun. So, iniisip namin, yung may kagagawa nun ay yung Chinese. Kasi sino yung may history, guys? 'Di ba? Yung may history ng alitan diyan. 'Di ba yung Philippine Coast Guard, pati yung yung mga Chekwa. So, anyway, going back sa ating topic, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na President Ferdinand Marcos gave his assurance on Wednesday that the government will exhaust all remedies available to determine what transpired surrounding the collision between a fishing boat and still unidentified commercial vessels resulting in the death of 3 Filipino fishermen on October 2. So, ito, yung binalita ko to kanina, ay hindi pa nila na-identified kung sino yung yung barkong yun. Pero guys, kahit manood kayo sa mga balita, guys, ngayon, ewan ko lang kung nakapag-update na sila. Kasi mga balita ngayon, sinasabi nila sa mga hindi pa natukoy na mga barko, sa hindi pa nakatukoy na barko kung sino yung bumangga. So, ako, nakakuha ako ng updates agad. Sinend agad sa akin ng isang concerned citizen na, Mima, ito yung nakabangga. So, tinanong ko, ang unang tanong, sino yung may-ari? Wala namang nilagay dito sa details. 'Di ba? Sino yung may-ari? So, hindi muna ako magsasorry. So, for what? 'Di ba? Mali na nga sila. Kahit hindi yan Chekwa. Hindi pa rin ako magsusorry kasi mali pa rin naman, 'di ba? Yung ginawa nila, nasasagasaan nila ang ating Filipino fisherman, tapos hindi nila tutulungan. 'Di ba? Hindi ako tanga na magsusorry diyan. Ano kayo, hello? 'Di ba? Pinagsusorry niyo ako, yung mga ibang nasa comment section diyan, pinagsusorry niyo ako. Dapat sana first of all, dapat nga kung Pilipino kayo, kung mahal niyo yung Pilipino, nagagalit kayo, 'di ba? Kahit hindi yan Chinese, dapat nagagalit kayo kung sino yung mga gumawa niyan kasi kung walang hiyaan yan eh. 'Di ba? So, we are deeply saddened by the deaths of the 3 fishermen, including the captain of the fishing vessel. The incident is still under investigation as the details and circumstances surrounding the collision between the fishing boat and still identified commercial vessel. President Ferdinand Marcos said on his official X account, formerly Twitter. So anyway, yun, pinangako naman ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyan hustisya itong ating mga mamamayang Pilipino na namatayan. So, especially doon sa mga fisherman na nasawi. So, anyway guys, yun, update ko sa inyo and condolence sa pamilya ng mga namatayan. So, anyway, it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.